May sikreto pala ang bawat kwento. Ating tuklasin kung ano ito. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako ang makakasama ninyo sa ating paglalakbay ngayon. Naisip nyo ba na bawat kwento may itinatagong sikreto? At yung sikreto, yun yung aral na nagtuturo sa ating puso. Hindi lang siya para sa entertainment. Ang punto nito, turuan ang puso. So para mas maintindihan natin yan, may ibabahagi akong kwento. Dito, hindi lang tayo matututo, maibabahagi rin natin ang aral sa iba. Kaya ihanda na ang tenga, buksan ang imahinasyon, at tuklasin ang mga aral. Oh, ready na? Tara na, simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng kwento. Kumusta kayo dyan? Ngayon, may sisisirin tayong isang napakagandang kwento. Ang munting pakikipagsapalaran ni Cassidy. Alam nyo, sa ulang tingin parang simpleng kwentong pambata lang to, pero sama-sama nating himayin kung paano nito ipinapakita yung napakalakas na mensahe tungkol sa mahika, yung mahikang nasa loob nating lahat. So, tara na, pakinggan natin tong kwento ng hiwaga at kabutihan. Pero, hindi lang tayo basta makikinig ha. Hihimayin natin, as in, bawat parte, para makita natin yung malalim na mensahe nito. So ready na ba kayo? Let's go! Okay, para masimulan natin tong taglalakbay na to, syempre, kailangan muna nating makilala yung bida. Siya yung puso ng buong kwento. So, sino nga pa si Cassidy? At bakit ba siya ganun na lang kung mangarap? So yan si Cassidy, isang masayahing bata na mahilig mangarap at magtanong. Pansinin niyo yung tatlong yan ha, masayahin, mapangarapin at palatanong. Diyan umiikot yung buong karakter niya. At yan din mismo yung magiging pundasyon ng adventure niya. Alam niyo yung tipo ng bata na pagising pa lang sa umaga, ang dami na agad tumatakbo sa isip, ganyan na ganyan si Cassidy. At dahil nga sa pagiging mapangarapin niya, syempre, hindi magtatagal, may darating nakakaiba. At yan na nga, isang araw, may kumatok na parang mahika sa mundo niya. Eto na yung simula ng lahat. Ayan, nakakita siya ng isang makulay na bituin. At take note, hindi ito yung ordinaryong bituin lang na nakikita natin gabi-gabi. Naramdaman daw agad ni Cassidy na may dala itong hiwaga at kabutihan. Kumbaga, ito na yung call to adventure niya. 'Di ba? Yung paanyaya para pasukin ng isang bagay na bago at hindi pamilyar. At dito natin makikita yung tapang niya. Kasi imbes na matakot, anong ginawa niya? Sinundan niya yung liwanag. Pinili niyang pumasok sa unknown. At yung simpleng desisyon niyang yun na yung official na nagbukas ng pinto sa adventure niya. So saan nga ba siya napunta? Saan siya dinala nung bituin? Well, napunta siya sa isang lugar na parang galing lang sa panaginip, isang mundo, as in, punong-puno ng hiwaga. Grabe, isipin niyo to ha, yung hardin, puno ng mga bulaklak na kumikislap, tapos yung mga bulaklak bumubulong pa ng masasayang salita. At hindi pa dyan natatapos, may munting ibon pa na nagsasalita, na nagsabi sa kanya na ito raw ay lugar ng mga pangarap. So klaro, di ba? Hindi to basta-bastang hardin lang, para siyang salamin ng kung anong nasa puso at isip mo. Okay? Pero yung adventure na to, hindi lang siya puro ganda at pagkamangha. Siyempre, may pagsubok din at dito na talaga papasok yung pinakapuso ng buong kwento. Habang naglalakad siya sa gitna ng lahat ng hiwaga, may nakita siyang bata na nalulungkot. Ito na yung test niya. At pansinin niyo ha, hindi ito isang malaking halimaw na kailangan niyang talunin. Ang pagsubok sa kanya ay isang pagkakataon para magpakita ng kabutihan. At eto yung napakagandang part. Tignan niyo yung nangyari. Nung tinulungan niya yung bata, anong naging bunga? Biglang lalong lumiwanag yung buong hardin. Ang linaw ng connection, di ba? Ipinapakita nito na yung bawat maliit na gawa ng kabutihan, may epekto yan sa mundo natin. Isang aral na totoo, kahit sa labas pa ng maiwagang hardin. Pero hindi lang yung paligid yung nagbago. Meron ding nangyari sa loob niya. Naramdaman mismo ni Cassidy yung saya. Yung saya ng pagtulong sa kapwa. At yan yung patunay na ang kabutihan, hindi lang yan para sa tinutulingan mo, para rin yan sa'yo sa tumutulong. At dahil sa ginawa niyang yun, sa pagpapakita niya ng kabutihan, ngayon handa na siyang matutunan yung pinaka-importanting aral ng buong adventure niya. At biglang bumukas ang langit at bumaba yung makulay na bituin. Yung mismong bituin na nagsimula ng lahat. Pero this time, hindi lang siya guide. Andyan siya para ibigay yung pinakamalaking premyo sa lahat, ang karunungan.
At eto na, eto yung pinakasentro ng lahat. Ang kabutihan ay tunay na mahika. Alam nyo, yung totoong magic pala, hindi yun yung kumikislap na bulaklak o nagsasalitang ibon. Ang tunay na mahika ay nasa simpleng paggawa lang ng mabuti sa kapwa. Napakasimple, pero grabe ang lalim ng ibig sabihin, di ba? Dito natin makikita yung transformation niya, yung pagbabago. Kung dati isa lang siyang batang masayahin na mahilig mangarap, ngayon mas naging mabait siya at dala-dala na niya yung liwanag sa puso niya. Hindi lang niya ito naintindihan sa isip, naging parte na ito ng kung sino siya. Kaya pagmulat ng mata niya, pagbalik niya sa realidad, andun pa rin. Hawak pa rin niya yung liwanag sa puso niya. Ibig sabihin, lahat ng natutunan niya, hindi lang yun isang magandang panaginip. Totoo yon at babaunin niya yon habang buhay. At diyan nagtatapos ang kwento niya at ang ating paghimay. Ang kwento ni Cassidy, isa lang siyang paalala na lahat tayo, bawat isa sa atin, may kakayahang gumawa ng sarili nating mahika. Yung mahika ng kabutihan. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Ikaw, anong mahika ang gagawin mo ngayon?